Magandang gabi po sa ating lahat. Ito na po yung pinakalas na topic natin sa ating series na Love that Changes Everything. Amen? May nabago na ba dahil sa pag-ibig? Amen? Alam mo, marami tayong naririnig na, alam mo ikaw, nung nakilala mo lang yung tao na yan, nagbago ka na. Sino nakarelate? Meron bang nakarelate? Ang isang tao, pag nakaramdam ng pag-ibig, nagbabago. Mukhang ako lang yata . Naniniwala ba kayo na ang isang tao, pag umibig at inibig, nagbago ang isang tao or nagbago tayo? Amen. Amen. So, sa gabi po na ito is pag-uusapan po natin is yung becoming love. Sino dito yung nagmahal ka na? Amen? Sino dito yung nagmahal ka? Lahat po tayo is nagmahal na po tayo. Pero yung ikaw mismo magiging pagmamahal ka, ibang Hey, ayan. Kulang ng pagmamahal tong mic na to . Okay? So, kung tayo, marunong tayo magmahal, edi dapat po tayo ay magiging isang pagmamahal din. Yung ba pag nakita ka, ito na, si mapagmahal. Sa pagmamahal, wala nang question kung marunong ka magmahal. Pero, natanong ba natin sa sarili natin na tayo ba pag nakita ng tao is, nakikita ba nila ang pagmamahal? Hey. Check. Yan na lang. Okay. So lahat po tayo is nakaka-experience po ng tinatawag na pagmamahal. Kung paano mo ipapakita yung kanya-kanya po tayo ng paraan paano natin maipakita. Amen? Lahat po tayo, meron po tayong kanya-kanyang ipinakita at lahat po tayo, nag-i-aim po tayo ng pagmamahal ng isang tao. Nag-i-aim tayo ng pagmamahal, pero minsan hindi natin naintindihan ang pagmamahal. Kasi pag tinanong ka, ano ang pagmamahal sa'yo? Sasabihin mo, love is blind. Love conquers everything. Lahat ng definition na sa'yo na. Lahat ng sinasabi mo, alam mo, pero hindi nakikita sa buhay natin. Amen. Ang tunay na nagmamahal, nagpapatawad. Mahal mo ba siya? Opo. Ba't hindi mo napatawad? Ang ganda ng topic natin kanina, nakaka-bless. Kung paano mo mahalin yung kapwa mo, ibang level na naman yun ng pag-ibig. Dapat makilala tayo na umiibig. Yun yung kanina . Dapat we known na umiibig tayo or we known by love. Dapat kilala tayo na tayo umiibig. Pero ngayon, dapat magiging pag-ibig din tayo. Amen. And then my question is, why should we strive to embody love? Bakit ba natin pinagsisikapan na mapasa atin yung pag-ibig? Bakit ba natin pinagsisikapan yon, yung pag-ibig na ating pinag-uusapan ngayon? Bakit pa gustong-gusto mo yung pag-ibig ng tao? Pag meron kang gustong isang tao, ang nasa isip mo, sana iniibig din niya ako. Pag binanggit mong love, iba na yung level ng relationship ninyo. Pag na-involve na ang love, iba na. Iba na yung level sa pagkakaibigan. Pag ang pagkakaibigan, nilagyan mo na daw ng love, iba na. Pagkakaibigan na daw yon. Kasi may level ng pagkakaibigan, pero pag nilagyan mo ng love yan, iba na rin yung level na yon. Amen. Sa madaling sabi, lahat ng mga bagay na binibigyan natin ng pagmamahal, nag-iiba ang lahat. Kaya nga, love changes everything . Nagbabago ang lahat pag pinasukan na ng pag-ibig.
May mga pag-ibig na sabi mo nga, ano kayang nakita niya sa taong yan? Ba't niya pa minahal yan? Siya may nakita, ikaw wala kang nakita. Parang si Lord lang yan. And then, in the book of John, sa book po ni John, in 1 John chapter 4, sa book po ni John na sinulat po dito, in-explain niya kung anong pag-ibig ang dapat na meron tayo, dapat na asamin natin, dapat malaman natin ito, dapat ito yung pinagsisikapan natin makuha. Yung pag-ibig na ito. Bakit ba natin pinagsisikapan itong pag-ibig na ito na makuha? Or bakit ba natin pinagsisikapan itong pag-ibig na ito na masa sa atin or maisa sa buhay natin na magiging sa atin din ito, magiging tayo rin itong pag-ibig na ito? Are you ready? So why should we strive to embody love? Bakit ba tayo parang nagkukumag? Di nyo ba napansin pag isang tao umiibig talaga? Kahit bundok, tatawirin. Kahit ilog, aakyatin. Tama ba yun? Hindi, kasi sabi nila, pupunta daw ng ilog para maligo. Ang ginawa, umakyat. Kaya pati ilog, inaakyat. Pati bundok. Anong mang dagat, kayang tawirin. Ultimo bulkan, kayang pigilin. Nang dahil lang sa salitang love. Pero minsan, ang love, yung din yung sumisira sa atin. Kasi yung love na binigay ng isang tao, hindi inabot na expectation mo. Kasi ikaw mismo, meron ka sariling definition ng love. Tayo mismo may sarili tayong definition ng love. Pero ang Bible, may ibang definition din. Kakahanap natin ng definition ng love, nakaligtaan natin ang sinasabi ng Bible. Amen? Sino dito yung naranasan mong umibig sa tao, tapos naranasan mong ibigin ka ng Diyos? Lahat naman tayo dito naka-experience tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Lahat tayo, kaya tayo nagsama-sama ngayon kasi naranasan natin ang inibigin ng Panginoon. Amen? So why we should strive to embody love? Bakit nga ba natin pinagsisikapan yun? Na mapapasa atin, magiging kaisa tayo ng isang pag-ibig. Matuturingan ka na ngayon, magiging ano ka na. Sana yung paglabas natin dito, mag-iiba na yung apelido natin. Dapat paglabas ko dyan, maging ano na ako si Roger Mapagmahal. Dapat meron lalabas yan, Robert Mapagmahal. Meron nga tayo sinasabi, niluto ko yan na may betchin. Betchin. Di masarap ang luto pag walang betchin. Lahat ng bagay. Alam mo ba na ginawa ko yan ng may pawis? Gagawin mo may pawis yon. Pag gagawa ka ng isang bagay, ang sabi nga nila, dapat pag nagtrabaho ka mula sa puso. Ay, sumakto kayo, doon lang kayo sumakto talaga. Dapat mahalin mo ang iyong trabaho. Bakit laging involved ang love? Wala tayong kaalam-alam na mayroon na tayong love na bitbit. Pero meron pa rin talaga tayong ini-aim na love. So why we should strive to embody love? Number 1, because we know how much God loves us. Kaya lang naman natin inaasam-asam yun kasi alam natin kung paano tayo minahal ng Panginoon. Alam natin kung paano kami minahal ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon, kaya niyang magbuwis ng buhay para sa'yo. Sa mga samahan, sa mga fraternity, sabi nila, kahit sa huling patak ng dugo, ipaglalaban kita. Sabi ni isa, nasaan ka nung sinugod ako dito? Pumatak pa lang ihi mo, tumakbo ka na eh. Ihi pa lang pumatak na wala ka na. Makikita mo sa iba na may pagmamahal sila. Pero ang tanong, yung pagmamahal ba na yun is galing ba sa Panginoon? Yung pagmamahal ba na yun, alam mo ba ang pagmamahal na binitawan mo galing sa Panginoon? Kasi kung alam lang natin na yung pagmamahal na yun galing sa Panginoon, kung alam lang natin kung gaano tayo minahal at yun yung naipasa natin, yun yung tinuro kanina umaga, sayang wala kayo. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Sayang, nandito tayo. Sayang wala ka. Kasi sabi kanina, love your neighbors as God love you. Kung paano ka minahal ng Panginoon, ganun mo rin mamahalin yung neighbor mo. So bakit natin ini-aim yung pagmamahal na yun? Because we know that
We know how much God loves us. Kung paano tayo minahal ng Panginoon. Kung lahat ng tao alam lang, lahat tayo kung alam lang natin kung paano tayo minahal ng Panginoon, wala ng pusong nasasaktan. Yung asawa mo, yung anak mo, kung alam lang nila na yung pagmamahal na dapat iblapat sa'yo is kung paano sila minahal ng Panginoon, hindi ka na masasaktan. Kasi ang pagmamahal na nanggaling sa, kung naintindihan mo ang pagmamahal na galing sa Panginoon, hindi ka manunumbat, hindi ka mananakit. Hindi ka na mapapakanta ng, ang sakit naman ng pag-ibig mo. Ang puso mo'y parang bato. Ay, kalupit pala yun. Para may pasok lang. Merong kontra dito, kinontra yung ano. Sorry po. Marami tayong ginagawa sa buhay natin. Para magmahal ka. Nakalimutan natin na merong nagmahal sa atin na una. Walang iba kundi si Lord. Kung ang pagmamahal ng Diyos, ang maipasa natin sa kapwa natin, ang sarap, di ba? Kung paano magmahal ang Panginoon. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Amen. Kaya niyang ibigay ang kaisa-isang anak. Ganun yung pag-ibig ng Diyos. Because we know how much God loves us. Pangalawa, bakit inaasam-asam na? Why we strive to embody love? Because God is love. Bakit mas kailangan natin ng pag-ibig na ito? Kasi ang Diyos mismo siya ang pag-ibig. Lagi natin sinasabi na ang Diyos, kahit walang tao, Diyos pa rin. Pero pag ang tao walang Diyos, hindi natin alam kung anong klaseng buhay yung meron siya. So, ini-aim natin si Lord. Wala tayong kalam-alam. Nung in-aim mo si Lord, na-aim mo na rin ang love. Wala kang kalam-alam. Sa pag-aim mo ng love, dapat i-aim mo muna ang Panginoon. Meron kang basihan ng pag-ibig eh. Alam mo kung kanino mo binasa yung pag-ibig mo ngayon? Doon sa napanood mo sa YouTube. Doon sa napanood mo sa Facebook. Hindi mo na ba ako mahal? Si ano nga, naghiwalay nga, tayo pa kaya? Bakit mo binabase? Porket naghiwalay sila, maghiwalay rin kayo? Porket nagbubugbugan sila, magbubugbugan din tayo. Tara, bugbugan tayo, sabay tayo sa uso. Hindi natin naintindihan ng pag-ibig na binigay sa atin, yung Diyos mismo ang gumawa niyan. Si Lord mismo yung pag-ibig na binigay sa atin. Nung tinanggap natin pag-ibig, hindi basta-basta pag-ibig lang yan. Hindi yan pag-ibig na hinuhulugan. Yung pag-ibig na yan, hindi na yan hinuhulugan. 2,000 years ago, tinapos na yan, binigay na yan, buong-buo. Di na installment yan. Buong-buo mo nakuha yan. Tapos ngayon, magmahal ka sa kapwa mo, bitin-bitin. Partial. Ito pa yung motto natin eh. Magtira ka sa sarili mo. Huwag mong ubusin. Samantala si Lord, inubos yung pagmamahal niya sa'yo. Tapos ang sabi ng Bible, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Tapos sasabihin mo, basta ako, sumusunod lang ako sa utos ng Panginoon. Nasaan ang utos ng Lord doon? Sinukuan ka na ng lahat. Ikaw ba, susuko ka na lang ba? Huwag kang sumuko. Ipaglaban mo kasi yung pinaglalaban mo si Lord. Yung pag-ibig na dala-dala mo si Lord. Wala tayong ma-invite kung hindi natin sila mapaparamdaman ng pag-ibig. Lahat ng ginagalawan natin lahat, pag mayroong pag-ibig, meron tayong kalakip na pag-ibig dyan. Si Lord mismo magre-replika sa atin. Ang sarap naman niya magano. Ba't ganyan siya magmahal? Bakit ganyan siya mag-care sa atin? Kasi Kristyano yan eh. Ibalik natin yung dangal ng isang Kristyano. Ngayon, pag sinabi mo, Kristyano, Alvin. Bakit ganun? Hindi naman ako katulad ni Alvin. Bakit pati ako ginaganon nyo? Marunong din ako, may puso din akong nasasaktan. Meron lang tayo dito, sa Klapos. Alvin mapagmahal. Si John ang may lakas ng loob na sabihin ito kasi si John naintindihan niya ito eh.
Kaya nga siya tinugurian na John the Beloved eh. Minahal ako ng Panginoon. Samantalang si Pedro, mahal ko si Lord. Si John iba, mahal ako ng Panginoon. Secure ka kasi alam mo, mahal ka ng Panginoon. Hindi mo ko-questionin yung pag-ibig na yon. Kasi si Lord mismo ang umibig sa'yo. Kaya yung naramdaman mong pag-ibig, dapat, yung na-experience mong pag-ibig, dapat maipasa mo yan sa kapwa mo. Bakit ka nangungwenta ng pag-ibig? Kinuwentahan ka ba ng Panginoon ng pag-ibig? Bakit mo sinisira ang pag-ibig? Bakit sinira ba ng Panginoon ng pag-ibig sa'yo? Hindi naman, di ba? Tayo lahat ay marunong umibig. Kasi ang pag-ibig ay si God mismo. So bakit kailangan natin i-aim ito? So bakit dapat tayo makilala, maging pag-ibig din tayo? Because our love grows more perfect because of this, because of doing this. Magiging perfect ang ating love. Ano ang sabi ng verse 17? As we live in God, as we live in love, our love grows more perfect. Kung gusto mo na mahalin ka ng partner mo, kung gusto mong mahalin ka ng kapwa mo, invite mo sila. Na ma-experience sila yung love na na-experience mo. Nang sa ganun, sabay-sabay tayo mag-grow. Sabay-sabay tayo mag-grow more perfect in love. Amen? So, ang pag-ibig ng Diyos, perfect. Yun lang yung panghahawakan natin. Perfect ang pag-ibig ng Panginoon. Walang bahid ng politika. Walang politika sa pag-ibig ng Diyos. Lahat pantay-pantay. Bakit? Ang makasalanan ba, hindi ba pinapaulanan ng Diyos? Pantay-pantay magmahal si Lord. Makasalanan man tayo or hindi, pantay-pantay tayong minahal ng Panginoon. But tayo mismo dapat meron tayong heart na dapat makuha natin yung pag-ibig na yun, dapat ma-embody natin yung pag-ibig na yun, dapat maranasan natin, dapat tayo mismo ma-experience natin, tayo rin mismo magiging pag-ibig. Yun ba pag naglalakad ka, natuloy nga, hindi kasi, ang sarap magmahal ng tao, ang sarap mag-care ng tao na yan, ang galing ng tao na yan, gumagawa ng kindness yan. Hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa meron ka, kundi na-experience mong, bakit yung iba, sabi nila, bakit kaya yung iba kahit walang wala nagbibigay? Kasi meron silang natanggap. And all. Bakit kaya sila kung walang-wala na, doon pa lang sila nagbibigay? Kasi si Jesus, si Lord nga, binigay nga niya, one and only. Kumbaga, lahat-lahat. Todo pati pato, pati buga. Ganun magmahal si Lord. Todo-todo, sobra-sobra. Ika nga nila, todo-todo, walang break, walang cambio. Kaya pala nagkabangga-bangga na. So, kailangan nating i-aim ito. Nang sa ganun, mag-grow ang ating love. Ngayon, sa mag-asawa, kung hindi pa kayo masyadong nagkakaintindihan sa asawa mo, ipaintindi mo sa kanya yung pag-ibig. Kasi tayo mismo, mag-grow tayo kung tayo talaga nananahan sa Panginoon. Talagang namumuhay tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Dapat nag-grow yung pag-ibig din natin para sa kapwa natin. Natawa ko nung sa mga kwento natin sa mga life guides, no? Ayaw ko na kasi ginawa ko na rin naman ang lahat. Parang nababaliwala nila yung pagod ko. Parang nabaliwala lang nila. And then sabi ko, ako din. Parang binaliwala na rin nila ako. Nakiuso rin ako. Nakiuso din. And then, tanong ko, sabi ko, ako, ganun tayo kasigasig mag-life group. Hindi sabi ko, nandun na ba sila sa level na masigasig din sila mag-life group? Nandoon na rin ba sila sa level na kung saan mas inaasam na nila na ma-experience talaga yung pag-ibig ng Diyos? Kasi kaya lang naman tayo masigasig na nagla-life group kasi na-experience natin yung pagmamahal ng Lord. Na-experience natin mismo ang Panginoon. Tayo mismo masasabi natin sa sarili natin na, yes, na-experience ko si Lord. Kumbaga meron tayong gratitude sa Panginoon. Sila tinuturuan pa lang din naman natin sila. Tayo mismo, ginaguide natin sila. Dapat maunawaan nila na mahal sila ng Panginoon. Di ba ang pagmamahal katumbas din ng halaga? Di ba? Kasi kung meron kang halaga, ibig sabihin, mahal ka.
Kasi pag bumibili ka ng damit, sinabi mo, may halaga yan. Pag binanggit mong may halaga yan, ibig sabihin, mahal yan. Nagigets niyo ba yung ano? So, kung pagmamahal at yung halaga is ipagkukumpara lang, i-merge lang natin. I think, yung pagmamahal na yun, yung halaga nila, dapat mapalitan natin, balik natin na pagmamahal. Dapat yung pagmamahal natin, unconditional love, walang inihinging kapalit. Ibibigay natin sa kanila. Nasa kanila yung kung i-claim nila or hindi. Kung tatanggapin ba nila o hindi nila tatanggapin, nasa kanila na yun. But dapat na ipakita natin sa kanila kung gaano sila kahalaga. Kung gaano natin sila kamahal, kumbaga. Amen? Bakit kailangan natin magmahal ng ganito na lang? Kasi ang pagmamahal natin nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kung ang pagmamahal natin nanggagaling sa Panginoon, ibig sabihin, ang pagmamahal na dapat meron tayo, hindi nagrereklamo. Ang pagmamahal, dumadaan sa prayer. Tama lang. Ang pagmamahal, dumadaan sa prayer. Mahal natin ang church natin, gusto nating tapusin, gusto nating ipatayo. Daanin natin sa prayer. Kasi mahal natin ang ating church natin. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili nung una. But the next level, iba ang next level. Mahalin mo ang iyong kapwa, hindi yung pagmamahal na kung gusto mo lang, kundi ang kalooban ng Diyos. Kasi nung si Jesus Christ, nag-pray siya, Lord, alisin mo itong suffering na ito. Pero yung kalooban mo pa rin masusunod. May suffering sa pagmamahal, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Yung mga disciple ni Jesus, yung mga apostle, may mga suffering. Pero yung pag-ibig pa rin ng Diyos ang nangingibabaw sa buhay nila. Kalakip na sa atin yun. Na may suffering. Hindi suffering na sobra-sobra. But na-experience din natin na meron ding hirap din talaga. Pero ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. The more na, biruin mo, yung sila Pablo, binugbog sila tapos nilabas sa gate. Pagkatapos nilang bugbugin, tumayo, bumalik ulit. Kasi sabi nila, hindi pa nila naintindihan ang kaligtasan. Hindi pa nila naintindihan ang salita ng Diyos. Hindi pa nila naintindihan ang tunay na pag-ibig. Amen. So, naniniwala si John the Beloved na ang solusyon sa mga humihina sa pananampalataya sa Panginoon is yung pag-ibig. Kung ikaw humihina ang pananampalataya mo or humihina ang paniniwala mo sa Panginoon, simulan mo sa pag-ibig. Mahalin mo ng todo ang Panginoon. Lagi ko nga sinasabi na pag mahal mo talaga si Lord, kung mahal mo talaga ang Panginoon, hindi ka papayag na hindi mo siya madadalaw. Subukan mo yung asawa mo o yung jowa mo, huwag mong dalawin sa loob ng 1 linggo. Maliban na lang kung LDR kayo. Subukan mo huwag mong dalawin. Magulo ang mundo. Subukan mo lang. Huwag mong subukan. Huwag mong susubukan. Masisira. So, paano nga ba natin ito mapapasa atin itong pag-ibig na ito? Or ito si Lord? Kung ang pag-ibig ay ang Diyos, dapat tanggapin pala natin ang Diyos. So, paano natin matatanggap ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos? Amen. Unang-una, dapat alam natin sa sarili natin na wala tayong kakayanan na umibig. Hindi tayo pwedeng umibig sa pansarili lang natin. Alam mo kung bakit? Ang pag-ibig natin, mayroong kondisyon. Pag umiibig ka, may kondisyon. Alam mo, mahal naman sana kita eh. Kaya lang, mahal naman sana kita, kaya lang. Paano kung ginanon kaya ni Jesus si Pedro? Alam mo, Pedro, sayang. Mahal sana kita eh. Kaya lang. Dininay mo ako eh.
Paano kaya kung naging ganun? Si Lord, hindi nangungwenta si Lord sa kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig na bit-bit ko ba is pag-ibig ba galing sa Diyos? Doon mo malalaman. Kung ang pag-ibig meron ng kapalit, mag-isip-isip ka. At we need to pray to the Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Alam mo yung pag-ibig, hindi yan tumitingin sa presyo. Hindi yan tumitingin sa halaga. Kundi pag umibig yan, talagang todo-todo. Pag umibig yan, hindi niya tinitignan kung worth it ba yung pag-aalayan ko ng pag-ibig na ito. Hindi niya tinitignan yon. Kundi ang ipinapakita niya na itong pag-ibig na ito, pag tinanggap niya, talagang mapapasa kanya. Pero pag hindi niya matatanggap ito, malulungkot lang ako. Amen? So, tanggapin natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtanggap kay Lord mismo. Amen? So, lahat naman tayo dito, tinanggap na natin ang Panginoon. And then, umpisahan natin na matuto tayong umibig sa ating kapwa gamit ang pag-ibig na nanggaling sa Panginoon. Yun bang tipong, grabe ka naman umibig para kang Diyos? Ha? Sambahin ka na. Para ka ng Diyos umibig. No, hindi ganon. Yun bang tipong, kahit sobrang nanggagalaiti ka na sa galit talagang, kuhanin natin yung mga ugali ng mga Ilonggo pag nagagalit. Nagalit ako sa imon. Isa pa to, isa pa. Tatamaan ka to. Alam mo yung pag-ibig na binabanggit natin ngayon, ni minsan hindi nangungwenta kung ganong hirap yung dinanas niya doon sa cross ng Calvary. Tingnan mo kung paano umibig si Abraham. Kaya niyang ialay ang kanyang anak. O, kayo maghanap ng anak pag-uwi ninyo. Baka pag-uwi ninyo, maghahanap kayo ng anak niyo. Nasaan ka na? Dito ka! Ito ng pagkakataon ko. Mabawas-bawasan na rin yung nito sa bahay. At least nakapag-alay din ako sa Panginoon. Ginawang ano yan eh? 2 birds in 1 stone. Nawala ni sakit sa ulo mo, na mahal mo pa si Lord. Tawang-tawa si brother, baka ikaw mauna mamaya. Huwag ka masyadong tumawa. Baka ikaw ang mauuna. Sabi pa naman sa Exodus, yung mga panganay daw. Yung mga panganay. Precious yung mga panganay. May mga panganay ba dito? Oh, lahat bunso na. Lahat bunso na. So lahat ng bunso maghugas ng plato kasi ikaw ang pinakabata. So matuto tayo paano natin dalhin ang pag-ibig ng Diyos. Pag natutunan natin paano dalhin ang pag-ibig ng Diyos, nandun na kasi lahat eh. Yung patient, nandun na lahat. Kung paano yung temper mo, dahil meron ka ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano ka magpatawad, nandun na eh. Package na yon. Kasi hindi mo kayang magpatawad sa isang tao kung hindi mo siya mahal. Inibig tayo ng Panginoon, hindi dahil sa marunong tayo umibig, kundi para ituro sa atin paano umibig. May sinabi dito sa verse 10 yata, I think. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son. Hindi dahil sa minahal natin si Lord, yun yung real love. No. Kundi yung nagmahal siya sa atin, yun yung pinaka-real love. Ano ba pagkakaiba ng pagmamahal ng Diyos sa atin kaysa pagmamahal natin sa Kanya? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya niyang tayong mahalin kahit makasalanan tayo. Ang isang tao, hindi natin kayang mahalin pag nagkasala sa atin. Tama ba ako? Tama ba tayo? May tama ba tayo? So, nagdidepende pag-ibig natin kung gaano tayo ka-close sa Kanya. Pero pagka meron na siyang nagawang pagkakamali sa atin, magdidepende na ang pagpapatawad natin sa Kanya. Kaya tayo nasasaktan ngayon. Kasi hindi tayo marunong magpatawad. Tama? Di ba natakil na natin yan? Yung mga hindi marunong magpatawad, sila yung mas nasasaktan kaysa mga hindi pinatawad. Kaya kung marunong tayo magpatawad, ibig sabihin, minahal mo na yung tao na yan kahit na gaano pa man siya, gaano pa man kalaki ang kanyang kasalanan. Marunong ka nang ngumiti. Hindi yung pag nakikita mo na sa salubong mo na siya,
Iirapan mo na lang din. Iisnabin mo na lang din. Yun ba ang pag-ibig na ipinakita ng Diyos? Yun bang humihingi ka na to, Lord, tulungan mo naman ako. Sino ka? Hindi ganun yung inano ni Lord. Kundi kung gaano man tayo kasama, kung gaano man tayo makasalanan, niyakap niya yun. Kahit na pinakamadilim na sulok ng buhay mo, kinuha niya yun, dinala niya sa impyerno. Inilibing yun kasama ng pagkamatay niya. At nung nabuhay siya muli, binuhay ka rin niya na may bitbit ka ng pagmamahal dapat. Kasi nung nilibing yung kasalanan mo, nung nailibing siya, nailibing yung kasalanan natin. Dapat nung pagkabuhay ni Jesus, dapat mabuhay din tayo, yung pag-ibig na ang pumalit. Alam mo kung bakit makuna tayo magbigay? Kulang yung pag-ibig. Nung dumaan na 14, January 14. Huwag na natin pag-usapan yung, basta 14. Kahit gano'n pa kamahal yung bulaklak, para lang sa mahal mo, gagawin mo eh. Pero ni minsan ba, meron bang nagbigay ng bulaklak sa kaaway niya? Baka nga padala mo pa ng bulaklak ng patay eh. Para sa'yo, bulaklak ng patay. Bakit pang patay ito? Susunod ka na. Di ba? Dahil ang pag-ibig natin is para lang sa minamahal natin, hindi para sa mga nagkasala sa atin. Ang sabi ng Lord, dapat ganito ang pag-ibig ninyo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang tunay na pag-ibig ay yung minahal tayo ng Panginoon, hindi dun sa minahal natin siya. Come on! Kung minahal natin ang Panginoon, hindi dun yung pag-ibig. Ang sabi niya, nung iniibig tayo ng Panginoon, tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, pati siya, pati yung katabi mo, pati yung nasa labas, minahal din ng Panginoon yan. Sabi niya, yun ang tunay na pag-ibig. Sa madaling sabi, dapat pala mahalin din natin sila. Kasi kung talagang mamahalin natin si Lord, dapat mahalin natin yung minamahal niya. Come on! Dapat marunong tayo magmahal sa minamahal ng Panginoon. Kasi kung sila minamahal sila ng Panginoon, dapat mahal din natin sila. Kasi kaisa tayo ng Panginoon. Amen? Kahit na hindi tayo magkakakilala ng lahat, pagka sinabi na minahal ng Panginoon yan, minahal ng Panginoon yan. Bakit ko mamahalin yan? Yung buhay nga niyan dati, bla bla bla, bla bla bla. Hindi mo lang alam kung paano niya ginawa sa akin ito. Ginawa na natin ng barrier yung mga tao sa atin. Kaya hindi natin may papakita ang pag-ibig ng Diyos. May question ako. Kailan ba natin na ipapakita na mahal natin talaga ang Panginoon? May anuhan ako na, kailan ba natin may ipapakita sa mga asawa natin na mahal natin sila? Kailan ba natin minamahal ang ating asawa? Sabi niya, araw-araw. Hindi, mas talaga mas malalim pa. Paano ba natin may ipapakita na mahal natin ang ating asawa? Sabi niya, may papakita natin na mahal nating asawa natin sa time na hindi sila kamahal-mahal sa paningin nila. Nung time na nagbubuntis sila, mga ugly moment nila, mahal pa ba natin sila? Nung pinakasalan kita, di naman malaki ang tiyan mo. Bakit yan ang laki-laki na ng tiyan mo? Hindi na ikaw yan. Bakit lumaki yung ilong mo? Niloko mo ako. Kailan natin mapapakita ang pagmamahal nila? Nung sa time na tingin nila sa sarili na hindi sila kamahal-mahal. Kailan natin mamahalin yung mga tao sa labas? Nung sa tingin nila hindi sila kamahal-mahal ng Diyos. Dapat doon natin sila mas mamahalin. Maramdaman man nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin. Becoming love, dapat magiging pag-ibig tayo sa kanila. Dahil yun tayo. Kaya pina-experience natin nang sa ganun mapa-experience din natin sa iba. Ang tinanggap mong pag-ibig, hindi lang yung palamuti. Kailangan mo ipakita sa ibang tao. Hindi mo pwedeng ibalik sa Panginoon. Kasi ang pag-ibig na binigay niya sa pag binalik mo, madumi na yon. Confused? Hindi. Kulang-kulang ang pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi todo-todo. Kasi kung todo-todo lang yung pag-ibig natin ng Diyos, nakikita tayo dito ng linggo. Morning, evening,
Wednesday, life group. Ang dami naman. Pwede bang mahalin ko na lang yung kapitbahay ko? Siya na lang yung mahalin ko para once a week na lang kami magkikita? Bibigyan pa niya ako ng ulam? An act of kindness, a little act of kindness can change life. Amen? Pwedeng mabago ang isang tao dahil sa pag-ibig na bitbit mo. Siguraduhin mo na ang pag-ibig na yun hindi nanggagaling sa iyo, kundi nanggagaling sa Panginoon. Kasi ang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, hindi tinitignan ang pagkakamali nila. Kundi mas niyayakap mo sila sa kanilang pagkakamali at niyayakap mo sila sa oras na ang tingin nila sa sarili nila, hindi sila kamahal-mahal ng Diyos. Bakit ka nananatili sa church? Kasi naramdaman mo na ang pag-ibig na kahit ikaw, alam mo sa sarili mo, hindi ka kamahal-mahal ng Panginoon, may nagmahal sa iyo. Pinaunawa nila na ang pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra. May mga tao, sabi nila, mag-church tayo. Ay, hindi na siguro ako mapapatawad ng Panginoon, sobrang laki ng pagmamahal ko. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi na sila kapatapatawad. Doon rapid natin, pinapa-experience sa kanila na pinapatawad sila ng Panginoon at mahal na mahal sila ng Panginoon. Amen. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Tanungin kita ulit ngayon, kapatid. Kailan yung huling beses na nagmahal ka na hindi ka nanumbat? Sabi niya, lagi naman ako nagmahal na hindi ako nanumbat Sa pagmamahal natin sa Panginoon, dapat maintindihan natin na para mahalin natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa, na ipapakita natin na mahal natin ang Panginoon. Kung gusto mong may pakita ang pagmamahal mo kay Lord, ipakita mo sa tao ang pagmamahal mo. Becoming love, nasa sayo na yon. Pero ngayong gabi na ito, challenge kita. Kailan mo i-release yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso mo? What if lahat ng mga kakilala mo, ma-spreadan mo lang pag-ibig na nagmula sa Panginoon? Lahat ng kaaway mo, matatawa ka, di ba? Invite mo yung kaaway mo. Alam mo, dito ko naintindihan na dapat pala talagang invite natin yung makaaway natin. Kasi nung time na hindi sila kapatapatawad sa'yo, doon dapat natin sila pinapatawad. Kasi sila mismo alam nilang hindi sila kapatapatawad. Pero nandoon ka para magpatawad. Sa time na hindi sila kamahal-mahal, nandyan ka para magmahal sa kanila. Sino na lang ba magmahal sa kanila? Yung mundo? Yun ba ang pangarap ng Panginoon? Hindi. Ang pangarap ng Lord, mahalin sila. Yung pagmamahal ng Panginoon, maranasan nila. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan natin. Pamamagitan ko, pamamagitan mo, pamamagitan nating lahat. Kung gusto mo talagang ipakita yung pag-ibig mo, simulan mo na. Kailan ba ito sisimulan? Paglabas mo, pwede mong simulan. Alam mo kung meron lang talaga ito, wala nang road rage. Wala nang nag-aaway sa kalsada kung mayroong pag-ibig na nanggaling sa Panginoon. Wala nang nag-aaway-aaway sa politika kung mayroon silang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Mayroong pagkakaisa, nagkakaisa lang ang lahat kung mayroong pag-ibig ng Panginoon. Bakit tayo dito? Hindi naman tayo magkakamag-anak pero nagkakaisa tayo. We are bind in the love of God. Nandoon tayo pinagsama-sama tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Yun bang pag nakita ka sasabihin nila, Krisyano kasi yan Bakit ganyan na lang siya? Krisyano kasi yan Turuan natin ang ating sarili na matutong magmahal sa kapwa na walang anumang kapalit. Maraming salamat po Lord sa gabi po na ito na ibinigay niyo sa amin. Hindi po namin masukat ang pag-ibig mo sa amin kung paano mo kami pinatawad. Ang alam lang po namin na inibig mo lang kami. Pero hindi po namin alam kung gaano yung pag-ibig na ibinigay mo para sa amin. Gaano ba kalawak ang pag-ibig mo, Lord? Na maging pag-ibig din kami sa kapwa namin. Alam ko po na makasalanan ako. Alam ko po na nagkamali ako. Pero, Lord, yung pag-ibig mo sobra-sobra. Sobra-sobra sa nagawa kong pagkakamali. Maraming salamat po sa biyaya mo. Ngayong gabi na ito, hayaan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na nandito ay maranasan at iparanas sa aming kapwa ang pag-ibig na meron ka na ibinigay mo sa amin. Tinataas po namin kayo sa oras na ito, sa gabi na ito.
Hayaan niyo pong bawat isa sa amin ngayon, tanggapin ang iyong pagmamahal. Ang pagmamahal na puro, maging sa aming mga kaaway, Panginoon, ay ma-spread namin ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Forgiveness upon forgiveness, Lord God. Love upon love. Love that can change everything, Lord. Maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.